masidlakon ug mapahiyumong kahapon ng Danao City. We are on live programming today. Today is February 27, 2026, along Biyernes, and welcome to the 19th episode of The Weeklight, Siglak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I am Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, matag Biyernes, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas, ug Seal of Good Local Governance awardee under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Sugdan natong balita karon si manahuna sa usa ka action-packed sports spectacle nga gipahigayon mismo dinhi sa Danao City, ang Philippine National MTB Championships nga mipatik sa mapa sa Philippine cycling scene niadtong Pebrero 20 hangtod 22, 2026. Ang pinakamaayong mountain bikers gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas nagtigom sa Danasan Eco Adventure Park di nahimong thrilling battleground ang technical nga trail of breathtaking landscape sa Danao. Tinuod sa titulo isip Biking Capital of the North ug Home of Sports Tourism in Cebu. Malipayong giabi-abi sa Danao City ang mga national athletes nga nagpasundayag og kusog, kahanas ug determinasyon sa mga kategorya nga Cross Country Olympic o XCO, Cross Country Eliminator o XCE, o Downhill Individual DHI. Gikan sa explosive sprints hangtod sa gravity-defying descents, matagliko ug matagsaka nahimong hulagway sa championship spirit. Ug usa ka dakong garbo sa dakbayan, ang atong kaugalingong cycling queen Shane Yao Yao nga misila pag-ayo sa kompetisyon og midominar sa women elite categories sa XCO o XCE nga naghatag og dugang dungog sa Danao City sa national stage. Labaw pa sa usa ka lumba, kini usa ka pagpamatuod nga ang Danao City nagpadayon isip lungsod nga gihimo alang sa sports, adventure ug mga kampiyon. Sa laing sporting event with purpose, kapin sa 1,000 ka runners ang mitambong sa Plaza Manoamon alang sa malampusong takbo kontra droga niadtong Pebrero 22. Usa ka panaghiusa sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division, Cebu Provincial Government, ubos ni Governor Pamela Baricuatro ug sa Danao City Government. Haum sa connectivity agenda ni Mayor Nito Dorano o Vice Mayor Ivy Dorano ang kalihukan nga nagpakita sa kamahinungdanon sa koordinasyon tali sa provincial ug city leadership, national agencies, law enforcement ug komunidad sa pakigbatog sa illegal nga droga. Gikan sa 3K hangtod 5K, mataglakang og pagsugakod sa uwan, nagdala og klarong mensahe kung magtinabangay ang gobyerno og katawhan, kauban ang hiniusang direksyon, posible ang kausaban. Apan labaw pa sa finish line, ang fun run nagpalig-on sa kahibalo, pagbantay, responsibilidad o baruganan sa tanan alang sa usa ka drug-free nga Danao ug tibuok probinsya sa Sugbo. Sa laing bahin, ang dakbayan sa Danao consistent nga highly functional Anti-Drug Abuse Council awardee o Competent City Anti-Drug Abuse Office
nga nagsiguro nga ang pakigbatok sa illegal nga droga kanunay nga gimonitor o giaksyonan here and now. Sa laing balita, Danao City ug Yokohama, Japan, padayon ang kolaborasyon alang sa malungtarong kaugmaon sa dakbayan. Aniya ang dugang detalye. Sa pagpangulo ni Vice Mayor Ivy Durano, gidawat sa Danao City ang mga representante gikan sa Nippon Koei JFE Engineering Corporation ug Assembly Point, mga kumpanyang nakabase sa Yokohama sa ilang courtesy visit sa dakbayan. Kabahin kini sa padayon nga panagtambayayong tali sa Danao ug Yokohama, Japan, nga nagpaligon sa atong dugay ng kooperasyon ug parihas nga panan-aw para sa sustainability ug innovation. Lakip sa mga gihisgutan atol sa maong meeting, ang proposed waste-to-energy facility sa JFE Engineering Corporation ug ang posibilidad sa pagsupply og electric vehicles pinaagi sa Assembly Point aron masuportahan ang mas limpyo ug mas sustainable nga transportasyon sa syudad. Matod pa sa lokal nga pamunuan, kini nga kolaborasyon usa ka tin-aw nga pamatuod nga ang Danao City ubos sa lideratong Durano, padayon nga naguna sa inobasyon, environmental sustainability ug responsableng kalambuan. Sa sektor sa panglawas, labi na sa dental health sa atong kabataan, malampuson nga gipahigayon ang 1 milyong sipilyo 3.0 sa Barangay Sabang, usa ka inisyatibo nga nagtumong sa pagpanilipod sa mga pahiyom sa atong kabatanunan. Niadtong Pebrero 24, 2026, gipahigayon ang kick-off sa 1 milyong sipilyo 3.0 sa Barangay Sabang Covered Court, nga nagdala sa tema nga Protecting Filipino Smiles for 100 Years. Ang maong kalihukan usa ka panagtambayayong sa tali sa Philippine Dental Association, Bright Smiles, Bright Futures Program ug sa Danao City Government. Aktibong miapil ang mga estudyante gikan sa Sabang Elementary School ug mga daycare center sa barangay. Diin gihatagan sila og libre nga dental care kits o gipahinumduman sa sakto nga paagi sa pag-atiman sa ilang mga ngipon. Gipasiug daw usab ang kamahinungdanon sa pagsugod sa maong dental, sa maayong dental hygiene sa sayo pa sa edad aron malikayan ang dental problems sa umaabot. Human naman tuod ang maong aktibidad, nagpadayon ang kampanya sa dakbayan mahitungod sa maayong dental health o mga libre nga dental services sa atong City Health Services Office matag Lunes, Martes ug Huwebes. Lakip ang check-up, ibot sa ngipon ug fluoride application para sa tibuok pamilyang Danawanon. Sa sektor gihapon sa panglawas, padayon ang pag-alagad sa atong Dayong Community Mobile Clinic ug sa week 4 niini karong tuiga, tulo kang mga mountain barangays na sab ang naserbisyoan pinaagi sa libre ug di kalidad nga mga serbisyong medikal nga gipaduol kanila. Niadtong Pebrero 25 ang Dayong Community Mobile Clinic nakaserbisyo sa mga mulupyo sa Barangay Saksak samtang niadtong Pebrero 26 didto kini sa Barangay Langusig ug adtong Pebrero 27 karong adlaw gipadayon ang mobile clinic sa Barangay Dungga. Libre nga medical check-up ug tambal ang gidalit sa mga residente isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano. Nga mapaduol ang serbisyong panglawas sa matag pamilyang Danawanon. Labi na kadtong mga anaa sa layong dapit. Labi na sab ang mga barangay nga pagabisitahon sunod semana aron kanunay nga updated sa schedule sa Dayong Community Mobile Clinic. Ayaw kalimot sa pag-like and follow sa Barangay Affairs Office, Danao City sa Facebook.
Padayon ang pagpangandam sa Danau City alang sa Regional Schools Press Conference o RSPC 2026 nga ipahigayon karong Marso 1 hangtod 7. Gawas sa sunod-sunod nga meetings, gi-ocular inspection na sab ang mga billeting schools. Ania ang detalye. Kauban ang DepEd Danau City Division, nag-ocular visit si Vice Mayor Ivy Durano sa nagkalain-laing billeting schools sa Dakbayan nga modawat sa mga delegado gikan sa tibuok rehiyon. Gisuroy o gisusi ang mga pasilidad aron masiguro ang safety, security, kahapsay o kahupayan sa mga partisipante sa umaabot nga kalihukan. Kini kabahin sa padayon nga paningkamot sa Danau City nga mahatagan og maayong pagdawat og epesyenteng pagdumala ang usa ka dakong regional event nga magtigom sa mga best of the best campus journalists sa Central Visayas. Isip pagsaulog sa National Arts Month, malipayon ang Danau City nga nahimong host ug kabahin sa Sayaw sa Pagpapahayag 2026 district level. Usa ka selebrasyon sa talento ug pagka mamugnaon sa Subuanong Kabatanunan sa 5th District. Ania ang highlights. Niadtong Pebrero 21, 2026, gipahigayon sa Danau City Civic Center ang 5th District Finals sa Sayaw sa Pagpapahayag, kabahin sa selebrasyon sa Provincial Arts Month 2026 nga may temang Ani sa Alampak, Kamatuuran, Kadasig, Paghiusa. Ang kompetisyon mao'y nagtakda kung kinsa ang morepresentar sa distrito padulong sa provincial level. Congratulations sa champion, Liluan SK ug second place, Compostela SK. Bisan wala makuha sa atong mga representante sa Danaong Tropeo, dako ang garbo sa pagtan-aw sa ilang kasing-kasing o istorya nga gipahayag sa matag lihok ug kumpas sa musika. Nagpakita sa kamatuoran sa ilang panaw, kadasig sa kabatanunan o paghiusa sa komunidad. Ubos sa liderato nila Mayor Nito Durano o Vice Mayor Ivy Durano, padayon ang suporta sa kabatanunan nga adunay aktibong papel sa governance. Dili lang sa entablado, kundi sa paghulma sa kaugmaon sa Danau City. Kabahin gihapon sa atong selebrasyon sa National Arts Month, malampuson nga nagpahigayon ang Multi-Art Form Workshop 2026 nga nagtapok sa mga artsy ug talentadong kabatanunan sa Danau aron mas mapalambo pa ang ilang mga kahibalo ug abilidad sa natad sa arts. Niadtong Pebrero 22, 2026 sa STC Danau gipasigdahan sa Danau City Youth Commission ang tulo ka free workshops: drawing, Canva Digital Design, ug Photography and Videography. Ang kalihukan napuno sa kadasig ug creativity, di na mga kabatanunan Danawanon mipakita sa ilang talento gikan sa traditional nga drawing hangtod sa digital design ug visual storytelling. Nagpasalamat ang DCYC sa mga facilitators, partners ug participants nga mitampo sa kalampusan sa maong workshop. Nga usa ka plataporma aron mas mapalig-on ang artistic skills ug self-expression sa kabatanunan. Kini ang tinuod nga espiritu sa Arts Month sa Danau. Paghatag og oportunidad sa young creatives nga makakat-on, makapadayag sa ilang kaugalingon ug makapalambo sa ilang mga talento here and now. Speaking of talents, nipasundayag sa ilang talento sa painting ang atong mga kabataan-unang Danawanon sa gipahigayon nga on-the-spot painting contest ni adtong Pebrero 25 sa Dakbayan, isip kabahin gihapon sa National Arts Month celebration. Gikan sa blankong canvas, nahimong buhi ang mga obra sa mga kabataan-unang Danawanon nga nagpakita sa ilang interpretasyon sa tema ug gugma alang sa atong pinalanggang syudad. Live ug real-time, nasaksihan ang mga ilang talento, kadasig ug kamaayo sa pagpaint nga #tatakdanawanon gayon. Kini nga kalihukan kabahin sa padayon nga suporta sa Danau City Government sa mga kabatanunan ug sektor sa sining ug kultura nga naghatag og plataporma kanila nga mapadayag ang ilang tinuod nga gasa sa arts. Tanan nindot
apan kinsa kaha ang mahimong mananaog. Winners will be announced soon, maong ki-posted sa official Facebook page sa Danao City Youth Commission, Pamilyang Danawanon. Sa sektor sa turismo, padayon ang Danao City sa pagpalig-on sa community-based tourism initiatives, pinaagi sa pagbansay o paghatag og dugang kaalam o kapasidad sa atong mga trail guides sa kabaranggayan. Ang atong dedicated trail guides nga nag-alagad sa nagkalain-laing barangay sa Danao City, gibansay sa cultural mapping, policy implementation o community connection. Kini nga inisyatibo kabahin sa mga lapad nga tumong sa dakbayan nga palig-unon ang community-based tourism model. Diin ang lokal nga komunidad mismo ang aktibong partisipante o benepisyaryo sa turismo. Pinaagi sa pag-equip kanila og updated knowledge o practical skills, mas masiguro nga ang matag trek og adventure sa atong 5 mountain peaks dili lang safe apan meaningful og culturally enriching usab para sa atong mga bisita. Sa Danao City, ang turismo adunay kasing-kasing. Naghatag og oportunidad sa komunidad, nag-amuma sa kultura ug nagpanalipod sa kinaiyahan here and now. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements ug reminders. Trail runners, may we have your attention please? Ang atay importanteng pahibalo alang kaninyo. Requests for changes in registration details for the Danao City International Ultra Trail 3 will only be accommodated until March 5, 2026. After this date, no further modifications will be accepted. Please note that the downgrading of category is non-refundable. For any concerns regarding change of details or slot upgrades, participants are advised to directly coordinate via email with Megatech at support@megatechph.com. Para sa atong rules and guidelines, all participants are encouraged to carefully review the official race rules, preparation requirements, trail etiquette, and course regulation to ensure a safe, fair, and successful race for everyone. Follow race protocols and mandatory gear requirements. Respect trail etiquette and environmental stewardship. Observe cut-off times and course rules. Uphold sportsmanship and runner safety at all times. For medical clearance, participants must use the official DCIUT medical clearance form, and let's run with discipline, respect, and integrity. See you on the trails. Para sa dugang detalye, basa ang gi-flash sa inyong screen o bisitaha ang official Facebook page sa Danao City International Ultra Trail. Business owner baka? Wes, para imuha ni. Calling all Danawanon MSMEs, micro, small, and medium enterprises, we're proud to announce that under the Digitalization Caravan 2026 sa DTI, adunay umaabot nga SME Biz Up sa Danao. This is a strategic training initiative by PLDT Enterprise in partnership with the Department of Trade and Industry Cebu Provincial Office, designed to empower Filipino MSMEs with practical digital skills for sustainable business growth. In today's rapidly evolving market, digital transformation is no longer optional. This program is carefully designed to equip entrepreneurs with actionable knowledge, modern tools, and innovative strategies to remain competitive and future-ready. Mahitabo kini sa Marso 11, tuig 2026, adlaw Miyerkules, gikan sa 1:30 to 4:30 sa hapon sa Danao City Civic Center, Cebu. Abli kini para sa tanang DTI registered MSMEs sa Danao City nga adunay valid business permit o barangay permit. Limited ang slots, busa scan the QR code o click ang registration link sa original post aron makareserba dayon. MSMEs, panahon na aron mag-level up. Kita-kit sa SME Biz Up Danao.
Human ang atong Arts Month danawanon sa isip pag-celebrar ni ini, nag-organisa og mga aktibidad ang Cebu Province para sa mga kabatanunan. Ug ingon man dili magpaulihi ang atong mga kabatanunang danawanon para sa hulagway sa kamatuoran usa ka digital art and illustration contest. Anay entry si Ed Van der Estela, gitawag kini og #1000hopes. Matud pa sa description ni ining maong obra, this artwork does not merely depict recovery. It testifies to a city that chooses to stand and believe. So when the waters rise again, we hope, we rebuild, and we regain. Sa laing kategory nga mao ang sugilanon sa Subo, ana ang mga kamot sa kabilin nga gisumite nila Chris Batucan and John Reed Sanchez. According to its description, this story underscores the importance of safeguarding local traditions and honoring community knowledge that reflects identity, resilience, and cultural continuity. Atong suportaan ang atong mga creative young artists danawanon ug dungan ta nga ipasigarbo ang #tatakdanawanong talento here and now. Please take a moment to follow the official page sa Cebu Provincial Youth Development Office ug react to the official entry sa atong mga kaigsoonang danawanon. Every follow and reaction counts. Your simple click helps amplify Danao City's voice in the arts community. Padayon ta sa paglambo sa atong talento ug kultura. Let's rally behind our artists and make Danao proud. Daghang salamat, Jing. Ug mao kato ang mga announcements nato for this week mga danawanon. And for this week's feature, tan-aw nato kini. Danao City's governance under the Durano leadership has always been anchored on action, collaboration, and meaningful partnerships. Over the years, our city has steadily built bridges beyond borders, opening opportunities for Danawanans and economy, environmental protection, livelihood, education, and tourism. These global connections are not just milestones, but part of a long-term vision that continues to evolve. Originating from the Sustainable Development Roadmap architect by former Mayor Mix Durano to forge a renewed direction, and now being vigorously propelled by Mayor Nito Durano and Vice Mayor Ivy Durano, Danao's history is one of seamless continuity. It is a testament to shared vision and solidarity in public service, a governance culture that values progress, trust, and cooperation. As Danawanons, naningkamot gyud ta pirmi by tapping into our inner strengths. We've moved forward not only with resilience but with humility, recognizing that there is always more to learn, improve, and innovate. By adapting to changing times, embracing sustainability, and nurturing genuine relationships with our international partners, Danao City continues to grow stronger and more future-ready. Because progress is never achieved alone. It is built through connections, collaborations, and a collective commitment to development. Padayon ang paningkamot, padayon ang pakiguban, padayon ang pag-abli o mga oportunidad o kalambuan alang sa pamilyang Danawanon. Danao City, truly a gateway of opportunities here and now. Daghang salamat, Jing, sa maong feature. And for our next feature, dungan natong basahon ang mga komento sa atong #kanangkuanba. So ang ato ang #kanangkuanba for this week is,
unsay red flag nga imong gi-ignore sa una pero karon dili na. So atong basahon. Pero before that, kay naiuban siguro basig naglibog unsa na ang red flag. Red flag means kanang murag mga bad signs or mga apan kung sa Bisaya pa. Ngayon ana ba mga red flag nga gi-ignore nimo sa una pero karon wala na nimo gi-ignore, nagmatngo na ka. So tanan nato ilang mga comments. Okay. So ningon diri, naning comment diri. Okay, kana ko nung tao nga more ingon si La Army Briones, si Miss La Army Briones, more on talking kuno and less in action. Sa bagay, di ba? Because action speaks louder than words baya. Og ingon po diri, kana ko nung ingon si Carmel Faith Kapuyan, trusting somebody that quickly. Kana sad ko no. Yan naa sa diri ingon si Phil Ovar, ingon siya nangumidya lang siya, but ingon siya, ako man na oy, o siya ko na ang red flag. Okay. Okay, naa sa diri. Manipulative. Ingon si Shen Hortiliano. So, kana ko ng mga manipulative. Grabe ka red flag bitaw ng mga manipulative, no? And nasa diringon nga, ang tindira ko no sa kantin nga kapal kayo blush. Maldita pa dyan. Okay. Okay. Dili tanan ha nga mga tindira sa kantin habit. Nasa siguro yung uban. Basig wala sa mood si ate. Okay. Nasa diri nga, sige ni, way back elementary, ay, unsa ba ni? Murag lahi iyang comment. Okay. Red flag kuno ingon si Pauline Rivera, mupaag sa libak pero karon murag way nabatian. Oh, agoy. Ingon sa diri nga kana kunong mga plastic, ingon si Vince Smart Nunez, mga plastic or kana mga dili genuine nga mga tao, no? Og ningon sa si Pauline Tariao, ang red flag kuno para niya kana kuno dili ka mao mo spelling. Okay. So naa sa diri nga ingon si Cedric yon nga ang iyang pagkababaero, agoy, og pagka palahubog og dili kabalo muhatag og para palit og bugas, agoy. Ingon si Rebecca Isok. TMI, too much information bitaw joke. Pero bitaw bati ayaw na ha, ayan na buhata. Okay, another. Ingon sa diri nga ingon si Kapuno AJ, red flag nako sa una kanang naay mga gamay pero karon naa na ko'y gamay. Unsa man ang gamaya? Nasa ningon diri unsa man na colorblind manggod ko. Ingon si Vanessa Kapul. Okay. Comment og nag-share sa atong Facebook Live. But before that, happy birthday sa tanang mga nag-birthday, no? Especially for this month of February, parihan nako. Mga fellow nako Aquarians diha, mga nag-birthday karong nga month o karong adlaw, happy birthday. Happy Valentine's man naman di ay. Happy anniversary unsa pa tanan diha. Happy nabay happy day-sary. Bitaw happy week sari siguro. Bitaw ana lang happy lang tanan, no? Okay, tanaw na to ang mga comments kung naa man gani nag-comment sa ato ang live. Okay. Of course, daghang salamat sa atong mga nag-share sa ato ang Facebook Live karong adlaw ug sa mga nag-comment. So daghang salamat. Ngingon ko no si Jing Banilag ka looking for nganong gi-appeal mako nimo diha Jing. Pero anyway, di na ako basahon ikaw Jing pero shout out ni Jing katong nag-announce ganina og nagbasa sa first nga feature. Mo to siya ako ang among kauban diri sa PIO nga may seductive workmate na si Jing Baniladkal. Bitaw, shoutout sa tanang mga pamilyang Danawanon nga kauban namo sa buhat diri sa City Hall o sa mga pamilyang Danawanon sa tibuok Danau City. Hi kaniyong tanan, shoutout and TGIF, thank God it's Friday karon, di ba? So I hope you guys have a great Friday and a great weekend. So, kana lang, makita-kita na po ta puhon next week. So, daghang salamat. Please share this live sa inyong mga kaila. I-send sa inyong mga GC. No, okay, para makabalo sila sa mga updates karon sa ato ang syudad. No, okay, panimigin nato every week ang ato ang weeklight para sa pagpahibaw sa atong mga pamilyang Danawanon o sa tanang mga gusto makahibaw sa mga updates diri sa atong syudad. Alright, so I think that's a wrap for this week on the Weeklight. Siglag sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom. Ug sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kini ato ang balita. Like and follow Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government officials website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano,
city officials ug tibuok puwersa sa Danau City Government. Kini si Shim Dagatan gikan sa City Information Office reminding you to stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danau.